Hello, universe! Hello, world! Hello, Philippines and Luzon, Visayas, and Mindanao! This is Kamusta Ka Bagong Pilipinas again. This is your talk show here at Bagong Pilipinas Studio. Welcome to our 15th episode. So, lagi kong sinasabi, sa buhay natin ay parang RPM gauge ng isang kotse. So, ito ay naghahanap ng tamang ritmo. At kailangan minsan, ang pagkakataon ay mas mabuti na abutin ang inyong mga pangarap at pabilisin. I-accelerate yung accelerator na yan at lampasan ang mga limitasyon. May pagkakataon naman po na mas mabuti siguro na magbagal, huminga ng malalim at maingat na harapin ang liko-liko sa buhay. At may mga sandali din na ayos lang manatili muna sa neutral. Magpahinga, magngilay-ngilay at mag-ipon ng lakas bago uli umusad. So isipin natin kung paano tumatakbo ang isang kotse o makina ng kotse at nangangailangan ito lagi ng balanse at sa pagitan ng bilis control. At ganyan din ang buhay. This is your host, Marlene Crag. And of course, with me is my beautiful co-host, Miss Ana Duchier, who is a former OFW Japan for 25 years. Now she owns her own travel agency and also her how do you call this? Sending people abroad, manpower agency to Japan especially. And of course, we have a guest, again, Miss Yola Tolentino, my former co-host. And she used to be a former Jordan OFW. Now she's back and she's a consultant for businesses who needs loan. Of course, we'd like to say hi, Anna. Hello! Hi, good morning and good afternoon, Miss Marlene Craig. Hello, hello at magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating talk show na Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan, ito po ang ating 15th episode. O, yan. So, abangan ninyo at napaka-interesting ng aming usapan ngayong araw na ito. Mga relationship. Yan ba? Gusto niyo po ba yan? Ayan. So, stay tuned po ating mga ka-OFW and kababayan. Okay, Miss Craig? Miss Yola? Good morning, good afternoon to all OFW around the world. I'm back dito sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Thank Yeah. you, Miss Yula. We You're need your welcome. expertise in relationship. Ayan, magandang araw mga kababayan. Welcome to another episode ng Kumusta Ka Bagong Pilipinas. At dito sa episode na to, we are going to tackle a sensitive yet very real issue that affects many OFW and seafarer families. And the topic is infidelity. Oh, sorry, na-English ngayon. Of course, tunay pong issue yan. At marami pong nakaranas ng family issues ng infidelity. So, question is, bakit ito nangyayari? And ano bang pwedeng gawin ng isang mag-asawa o yung nasa naka-relationship nyo kung ito ay super sakit na realidad at nangyari sa inyo? And most importantly, paano natin maiwasan ang infidelity o ano ba yung infidelity sa Tagalog? Cheating. English din yan. Oh, di kayo marunong ng English kasi hindi nyo alam spellingin, no? Hindi tayo nag-cheat. Ano, pangangaliwa? Pangangaliwa. Yun. Or ano pa? Pangangapi. Ano? Pag-aapid. Pag-aapid. Apid. Ang lalim niya, na. Okay. So, mapapalaban tayo ngayon. I'm a mother and applied psychologist coach sa yeah. And of course, may mga former OFWs tayo para maibigay nila ang kanilang personal experiences or sa mga nangyari sa mga pamilya o kaibigan nila. Okay. So, bago tayo mag-start, kasi, di ba yung question, why does it happen? Di ba? Kasi mabibase na natin dito, makita ninyo sa screen,
Ito yung 7 pillars of relationship. At pag hindi nyo to mabuo o hindi kayo nakalagay dyan sa mga haligi na yan, ay talagang magkukulaps yung inyong pagsasama. Oh, di ba? Love, important, di ba? Pero minsan, ang definition ng love, baka yung pinakasalan mo, ibang definition ng love, di ba? Yeah. Ano Love ba is yung love money. sa'yo? Love is money? Love is blind. Love is blind? Ikaw Dapat love is unconditional. Ayun, unconditional. Pero unconditional ba talaga, di ba? Pero minsan nagseselos tayo, di ba? Normal lang yun, tao lang eh. Oo, tao lang tayo. Pero yung love sa akin is tama, unconditional. At ang love, pag mahal mo isang tao, ayaw mo silang masaktan. That's right. Hindi ka gagawa ng isang bagay na ikakasakit ng loob nila. Lalo na pag may mga anak na, di ba girls? Yes. Okay, yan love na yan. Kasi sabi nila, paano mo alam kung mahal ka? Hindi ka niya pinaaantay, hindi ka niya gustong masaktan. Excuse natin si Miss Kwan. Okay, so yan ang love. Kasi minsan sabi niya, hindi ako love eh. Sabi niya, paano mo alam kung love? Sabi ko, hindi ka niya pinapaantay. At lahat ng gusto mo, nakaabot kaya niya, ibibigay niya. At hindi ka niya gustong masaktan o maging uncomfortable. So, honor. Ito yung honor. Iba yung honor sa respect, Yola. Oh yes, of course. Gaya, Magkaiba honor yan. your mother and father. Di ba? Hindi pwedeng kahit wala kang respeto minsan kasi naiinis ka sa tatay mo sa ginawa niya. Pero it's a commandment actually. Honor, you have to honor their decision, their words. Lalo na pag tama. Correct. Yan din sa asawa. Yung honor, you should honor your wife's decision. Kasi minsan na lalaki, ako yung magdidesisyon sa bahay na to. Hindi po, partners po ang bahay. So when you honor, you should honor yung desisyon, lalo na yung desisyon. Dapat Honorin ano mo yung desisyon niya at kung ano yung gusto niyang makamtan sa buhay. Kaya minsan, di ba, bago ka kasi ibigay ang pagmamahal, kailangan mong kilalanin ng tao. Pero sa ibang topic yan, siguro mag-part 2 tayo yan. And I will really tell you the Love Relationship 101. Merong 8 steps yan para masigurado mo at least na siya na. Kasi minsan love, 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 pero hindi pala. After 5 years, sabi mo, bakit ko siya minahal? Anyway, so honor, di ba? Honor the decision of your wife and honor also yung decision ng husband mo. Minsan magkaiba. So, dito tayo sa pangatlo, ang haligi. Self-control. Ayun yun, yung self-regulation. Ikaw, Ana, pag meron ka bang, di ba nag-OFW ka, and then you were once married to a Japanese. Kung merong lalapit sa'yo na indecent proposal, as Yola said last week, paano mo binabrush off? Ayun. Yung kinasal ako dati sa Japanese, I'm too young eh. I was 19. Wow, very So, young. napakabata ko pa. So, nung mga nag-25 ako, doon talaga ako nag-bloom. Maraming indecent proposal na nangyari sa akin. Hindi lang Japanese, of course. May Pilipino, may ibang lahi that time. Kasi exposed kami. Entertainment kasi. Oo. So, 25, 26, 27, hanggang nag-32 ako, marami akong indecent proposal. Even I'm married that time. Kasi, syempre, kabataan mo, di ba? So, paano mo, pinagbibigyan mo ba sila? Hindi. Oh, paano? How do you brush them off? Kasi nakakatakot yung husband ko eh. He's a mafia eh. Oh, okay. Well, So, lahat binibigay niya what I want. So, pero paano mo sinasabi pag may mga lalapit sa'yo? Wala lang, deadma lang ako. Hindi ko lang sila pinapansin. Hindi ko rin sila ino-offend yung mga nanliligaw sa akin. Alam ng husband ko. Anong sinasabi mo? Paano? Marami nanliligaw sa akin, alam ng husband ko. yun. Pero minsan may mga kulit, di ba? So how do you brush them off? O paano mo? Wala, deadma. Paano? Yung, okay, thank you, kung type niya ako. May diba? nasampal ka na ba? Kasi may mga touchy-touchy rin mga yan eh. Pag nasa Wala bar. naman, wala nangyari sa akin. So talagang respetado sila. tingin ko hindi niya sinampal, binaril niya.
So, yung self... Joke lang po Hindi, yun. matatakot sila. Yeah, oo. Pag nalaman nila may asawa ko, tapos yung asawa ko gano'n. Oo, yeah. diba? Diba? Natatakot sila, syempre. Ah. Kaya very respectful naman sila. Pero talagang may mga secretly nagpapadala ng regalo, may nagpapadala ng, alam mo na, Pero accept lang. Regalo Accept lang lang. naman eh. accept Diba? lang. Pero I have dating also. Nag-date ka din? Oo, nakipag-date din ako. Habang may asawa ka? Yes. Yes. Really? Because they are a client and customers also. Ah, client customer. Yeah. Hanggang For business ako. pagkain lang, inumin, Yes, yes. usap lang. Yes. Hindi dinner, yan date. lunch, ganon. Hindi yan. Hindi, Yan. dinner, Business lunch, meeting. Kasi pag dalawa na kayo, parang date na yun eh. Ah, ganun ba yun? Well, actually, depende sa, you interpret the word dating kasi eh. So, iba kasi yung parang one... Romantic o dating. romantic date. O kaya yung, pag ganyan kasi like business, we can always say, let's have a date. Kasi Meaning, minsan business, tapos Yeah. Oo. pagkatapos pala may gusto pala sa'yo. Oo. Yeah, yeah. business date. Oo. Laging kanya naman nagkakaroon ka ng indecent proposal pag babae, even in business, di ba, Yola? Yes, yes. I mean, pag dalawa-dalawa na lang kayo Yes, at totoo tapos maganda ka, syempre. at lalo kung kabataan ka pa. Guys Alam will mo? always try, di Yeah. ba? Pag matanda ka na, wala nang try. Ay, may nangyari yung dalawa nagsuntukan sa harap ko. Oh, wow. Bibigyan ka ng wedding ring eh. Oh. Eh, naka-commit ka dun sa isa. May mga ganong, Before your marriage, may ganun mga istorya may pa. mga ganon. Oh my God, very nice. Yeah. Interesting. Nakita pa yun ng brother ko. Oh. Wow. Suntukan na. At least Suntukan hindi na. barilan. Oo. Suntukan lang. So, yung self-control, yun ang rason ng infidelity. Yes. Di ba? yes. Wala kang self-regulation. Yung parang, lalaki lang ako eh, di ba? Laging naririnig Ang lalaki natin yan. usually laging walang control. Totoo Huwag ba nating yun? lahatin, baka batuhin tayo ng mga lalaki. Karamihan, yung minsan ng lalaki kasi, lalo na sa mga ganyan, intimate relationship, pag nahagip, ano bang sabihin niya? Na-brush off sila ng bango-bangong babae. Lalo na bagong Lego. At Baka masarap ang parang perfume. gusto ng... Sa mga opisina, ganyan nangyayari. May mga sexual harassment dyan. Yes, So, pero yung self-control, kung may asawa na kayo, you should be regulated. Kaya kung mahal niyo yung asawa niyo, self-control. Tapos yung responsibility. So being a wife, kunwari wife, husband, or fiancé na, siyempre, you are about to get married, dapat you be responsible for yourself. Yung wag mong sabihin na, hindi kasi yung barkada napasubo ako Kaya tuloy, may nangyari pero hindi ko sinasadya. Di ba? So, yung responsibility na alam mo may mangyayari sa lasingan na ganyan. So, wag ka magpapakalasing. Kontrolin mo para kontrol mo pa rin yung isip mo. At wag mong sasabihin na, Dahil nalasing sorry ka. kasi pinilit lang ako, nalasing ako. Hindi pwede yun. Before things happen, you must already decide. Gaya din ng pag-aapid or pag-infidelity. May asawa ka na, kunwari. You will not cross that bridge na mag-cheat ka. Not unless wala ka ng pagmamahal doon sa isa, na gustong-gusto mo na talaga tong isa, pero ang sinasabi ko dyan, be responsible for your action. Pero may inborn talagang cheater. Naniniwala kayo. Ay, oo. Kahit anong gawin mo, cheater is a cheater. Hindi, sabi nila sa lalaki, woman sickness. Tapos yung pagbabae naman, Anong tawag doon? Pagbabae. taga Makati. Taga Makati ba? Pero minsan, we cannot really judge. Minsan akala natin na easy girl or like that, hindi mo alam kung ano nangyayari sa bahay. Di ba? So, siguro, sabi niya, hindi naman ako mahal ng asawa ko, hindi naman ako inuuwian. O yan, OFW, kunwari, di ba? Wala naman yung asawa ko, hindi nga nagte-text, hindi na nagme-message, hindi na tumatawag, kulang-kulang pang padala. Sabi niya, ay siguro, titingin-tingin na rin ako, may karapatan tayong tumingin sa merkado. Tingin lang. Tingin lang na plan B. I feel
years of relationship, ayan, di ba, nakikita natin yan. Alam nyo ba, sa buhay ng tao, pinakamahirap ang relationship. Kasi, dyan ka nag-i-start lahat eh. Di ba? Correct. Yung forgive, papatawad, pagtitiis, nasasaktan, andyan lahat sa relationship yan. Pero na-avoid yan kung talagang kinilala mo muna yung gusto mong pakasalan na tao. Andyan yung kilalanin mo ang pamilya, mga Ayan kaibigan. naman ang tawag doon is choosy, di ba? Ay, hindi, kilalanin mo Oo. lang. No, hindi. Oo, syempre, normal yun. You have to have acquaintance. Wag yung nagkainuman kayo, kinaumagahan magkatabi na kayo, tapos nabuntis ka, papakasalan ka, tapos ayaw naman niya, kaya lang buntis ka Parang na. one night Pilitan. stand naman. Pero minsan, Nangyayari yun. pikot na yun, di ba? May nangyayaring Oo, ganun. nangyayari yun. And you know what happened? I have a what? friend that happened like that. After 5 years, hiniwalayan ng lalaki siya. Kasi nagkuhan siya. Pilitan kasi. That's why pala sa mga Korean drama, yan yung Japanese din na if they get pregnant, it's their own responsibility. Parang ayaw nilang sabihin doon sa guy na pinag-iisipan pa nila if they will do it. Tapos, kakausapin, yun napanood ko, di ba? Pero it could be a reality. And sabi nung lalaki, no, I'm not ready. Sabi niya, it's fine, it's okay. So, hindi, parang kung assertive ka na babae, you're emotionally intelligent, ayaw mong pilitin ng lalaki kasi hindi yan magtatagal ang marriage na yan kung pinilit mo lang. Yeah. It should be the man always to offer you the marriage. Correct. And there should be a foundation before you even commit Correct. to your Ayan. future spouse or, you know. Yan. Dapat ano yan eh. Kasi established ang dapat ang relationship. Yung, di ba, dumadating yung sinasabi, first, pag may nakita mo, type mo yung babae o lalaki na yun, mag-e-effort ka talaga. And, you know, paano ba mag-effort? Eh di syempre yung, parang sabihin natin, masyadong makaluma yan. You know, at sa panahon to, ang gagawin, di ba? Minsan text, kaya exchanging of cards if ever nagkilala kayo sa isang party, di ba? Parang, yung ano na, getting to know you first. Kilalanin mo yung person na yon kung talaga seryoso ka sa kanya. Pero kung hindi ka siguro seryoso, parang alam mo na, may mga taong ginagawa ngayon sinasabi mong one night stand. Because of the influence of that alcohol, that moment or that O night. peer pressure. Oo, yeah. Parang wala, nagkagustuhan lang. And, you know, pag may nangyari, like you said, pag nabuntis, what happened next? Di ba parang minsan, gagawin ng babae, maghahabol tuloy sa lalaki. Yes. Oh. And that's very wrong, girls. Wag na wag ninyong pikutin or pilitin ang isang lalaki. The man should be the one to really excitedly offer you the marriage. That's correct. And then at the same time kasi, kung gusto ka ng lalaki, ipupurso ka niyan. Ngayon, kung hindi ka niya gusto at parang wala lang, you know, kasi nakita ka masyado kang easy-go-lucky na babae, they will take advantage of you. Because walang foundation ng relationship. Yan. Diba? Kasi, di ba, for first time lang kayo magkakilala. Nagkainuman na, nagkatabihan na, wake up beside me, bebe. Anyway, so, ayan. Pero may mga exception to the rule. Yes. Yung one night stand na yan, may nagpakasal naman Meron. na it lasted long. So, May- depende oh, rin. case to We are case not basis judging. Hindi natin gine-generalize. Pero magaling na mga exceptionals na yan. Pero, wag po kayong don't take the risk na isa ka sa mga exceptions na Yeah, yun. baka you might So, made a mistake. yung responsibility kasi, ang tao na successful in life owns his actions, you know, his decision. Pag nagkamali siya, sabihin niya, kamali ko. Hindi sabihin na, kasi ganito ako ganito ako. No, walang excuses. So yan, yung responsibility mo being boyfriend, girlfriend, fiancé, husband, or wife. So, pati pagiging ama mo o ina mo, dapat iniisip mo yung haligi na yan. Okay? Trust. Trust. Very important Sabi yung nila, trust is earned. That's true. Di ba? Oo. Yeah, totoo yan. Siguro bago tayo nagkatrustan each other na parang, ay, okay siya, okay sa time, di ba? Time is always builds trust. Yes. Di ba? Ngayon yung husband ko ngayon, yung nang nabibuild namin yung trust. Kasi kahit araw-araw ako maalis, gabi na,
always trusting me na wala akong ginagawa, kundi yung mga commitments or yung work ko, yan. Trusted niya talaga ako. Kasi may evidence yung mga screenshot. No wonder panay ang picture mo. Which is, yeah, that's a good evidence, like where you were, di ba? This is what I do today. Yeah, and when he wants to call you, Ana, can I see you where you are? Can I Yeah. see your friends? Pag hindi mo, no honey, we're not allowed to use the phone now. Yun na yun. Kasi makikita niya. So, pero yung trust na yan, ramdam naman eh. Yes. Yeah. You know? Ramdam talaga. Ang trust, mararamdaman. Pag nawala yung trust, nagka-mistrust ka, nafe-feel mo rin, di ba? Yes. Ikaw, Yeah. di ba? Madali lang. Ang babae pa naman, mas madali makaramdam kung may nangyayari na outside. Di ba? Yes. Yung trust na yan, dapat hindi nawawalang haligi na yan. Faith. Yeah, I mean, hindi yung faith in God. Yes, it's good na you pray to the same God. Pero yung faith is you believe in each other. Alam ko na nagtatrabaho lang yung asawa kong si Ana. Yan ang sasabihin ng asawa mo. Alam ko na ginagawa lang niya ito para mabayaran pa niya yung mga bahay naming iba o mga ganon, di ba? May rason. So, you believe in each other. And yung faith niyo is isa yung direction niyo. Yes. Na alam niya na kailangan niyo pang mag-ipon pa uli para mabayaran lahat ng mga loans and everything. So, importante yun. Di ba yung naging guest natin taga Macau? Parang they're really great couple. Kasi pareho sila ng trabaho. Tapos, Pareho sila nasa Macau. oo, tapos pareho yung kanilang vision. Yeah, Yung- yung goal nila. Oo. Goal nila And sa they buhay. understand each other kasi they shared the same work. Pinsan maganda yun kasi nakakaintindi. Kasi pag yung hindi mo naintindihan yung tao, magkaiba yung vision. O kasi you go different direction eh. Correct, So hindi kayo minsan nagkakatugma. Yung gusto niya, parang doon din nagkakaaway Kami kayo. nga asawa ko sa politics, di kami magkasundo. Ay, normal Okay yung lang yan. politics. Okay lang yan. Politics lang yan. Kaya dead ma ako pag politics na kasi alam ko magtatalo. Yan yun ang mga hindi natin pinagtatalunan, even with friends. Yes, lang. yes. Politics and religion. Yes. Okay, so yung vision nyo dapat, magkakaanak kami, magkakabahay kami, dito kami pag matanda na kami, uwi kami sa probinsya, magtatanim ka na. So yung mga vision niya, mag-iipon pa kami, sige lang, diretso. So dapat may sarili kayong vision and you should share that. So doon sa relationship na sinasabi ko, kailangan nyo ng value for value. Dapat alam mo yung values niya, alam mo rin nung values mo sa kanya. Tapos, boundaries. Nagbibigay kayo ng boundaries, hindi yung boundary ng jeep. Ibig nang sabihin, alam ng lalaki at ng babae o yung magkarelasyon, yung don'ts and do's. Yung pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin. Yung acceptable and non-acceptable. So, pag may non-acceptable, mas maraming non-acceptable kaysa acceptable, ay mag-isip-isip ka kung kaya mo to. Kasi malaking diferensya yan. Kaya nga yung importante kasi yung getting to know each other. Before Correct, you as even I said, commit to diba? yourself. Yung values din niya at values ng pamilya niya. Yeah, exactly. Kasi kung anong kinalakihan niya. Pero minsan, don't judge naman na masama yung tatay, nanay, masama na rin siya. Pero makikita mo naman yung values niya, paano yung itrato ang nanay, paano rin yung nanay magtrato sa ibang tao, mga kapatid, yung tatay. Minsan, meron namang mga basag-ulerong tatay, pero nagbabasag-ulero lang sila, may rason. Pero deep inside, they are good people. So you really have to know, pati yung mga kaibigan. Kung yung mga pagkaibigan, puro mga drug lords and drug users, ay, gusto mo bang maging asawa yon? O karelasyon yon? Ako? Oo. Of course not. o mga hard killers, o mga ganun. Oo, yeah. So you really have to know yung background, mga barkada niya. Kaya dapat kilalanin mo. And it takes time to know Yeah, people. Kaya You kaya maraming pagkakamali sa relationship. Yung they just jump into a relationship Correct. without even getting to know family background, mga kaibigan. At saka minsan kasi ang problema dito, best foot forward parati yan eh. 'Di ba? Parang pag
medyo pakit kayo pareho, di ba? But without really getting into yung para maging deeper sana yung Correct. para makilala That's mo. why nga, ano ba yung love definition mo? Is it, love is for me to be showered with money and gifts and special gifts, di ba? Love to me is, lagi niya akong sinusunod, di ba? Yung love, depende kasi definition, kasi minsan gusto natin magpakasal sa mayaman. Ayun. Hayaan na. So, ano yung reason mo for love? Kung love me for a reason, let the reason be love. Wag yung money, di ba? Yung kanta nga yan eh. O yung parang, love me for what I am. And For who simply I am. being me. Parang carpenter siya tayo, ano? Oo, pero yun na nga. Basta, mas marami yung acceptable sa non-acceptable sa kanya. Kung ma-accept ka niya, tapos konti lang yung non-acceptable, kaya Pwede ko na yan. yan. Kaya na yan. Pwede. Oo. And vice versa, di ba? So yan, boundaries is very important at dapat nire-respeto yan. Kung pwede pa nga, mag-signature kayo eh. Para Di ba? O, mag-sign ilagay kayo mo ng na yan. contract. Ayaw ko na lalabas ka mag-isa ng mga past girlfriend mo. O kung may gusto mong kausapan ng past wife, past girlfriend, dapat isama mo ako. Diba? Yan, isulat nyo lahat yung mga gusto nyong regulations o boundaries. Yan ang sabi nating love boundaries. And it must be respected and honored. Diba? Kasi hahabulin, sabi niya, hindi ko naman alam na ayaw mo eh. O, diba? Malay ko ba? Hindi ka nag-set ng boundaries. Yun Para walang excuses, set a boundary or boundaries. Pinag-uusapan pa lang yan habang kayo nagde-date. Di ba? Minsan kwento-kwentuhan lang kayo over a cup of coffee or minsan nagwa-wine na pala kayo. So those are the things that probably you can discuss. Gaya ngayon, meron akong ka-textmate sa online. Sabi na una, tell me about yourself. Which country do you like to see if I invite you to go see? Sabi ko, France. Sabi niya, why France? Sabi niya, and Italy. Sabi ko gano'n. And Denmark. Ba, nakikipag-LDR ka na? So, sabi niya, well, what do you like tinatanong na niya ako, little, very subtle. So, sinasabi ko rin. Sabi niya, do you prefer a house by the beach or by the city? Sabi ko, both. One on the beach and one in the city. But if you will have to choose one, which one? Sabi ko, maybe the beach. You In know, my retirement yeah. day. So, getting to know yung little Yes. by little, Oo. di ba? As you Yes. said, when you are dating pa lang or starting to Kwento-kwentuhan know lang. each other, Oo, yeah. Kasi you yun can yung already... kasi siguro, inaalam niya kung mahilig ka ba sa, travel, mahilig ka bang beautiful house. Yung mga ganun kasi it's one way of getting to know you talaga. Yeah. So, Kasi if the guy don't ask you, mag-wonder ka. Bakit hindi ako tinatanong? Malamang walang plano sa'yo to. di ba? So, minsan, di ba, nape-pressure pa tayo na Valentine's Day, kung mahal mo ko, date tayo, hindi na tayo uuwi. Aha. One night date. Magkasama tayo the whole night. Minsan sa kanya, pag ayaw mo, parang magbe-break na hindi mo ako mahal. May threat pa. Mayroong mga... Huwag kayong maniniwala dyan. Pag mahal kayo ng lalaki, respetuhin. Pag sinabing no, no is a no. Walang maybe. Pag nagpumilit, hindi kanya nire-respeto. Alright? Okay, let's understand ngayon. Punta na tayo sa topic. Infidelity. Bakit nangyayari sa mga OFWs, seafarers, mga Marines, yung mga nadedestino sa malayo? Kaya hindi lang sa mga OFWs, pero sa mga kababayan natin na nagbakasyon lang ng 3 buwan sa Amerika, pagbalik, gaya ng kilala natin, may iba na. So, sabi nila, distance and loneliness, yun ang reason. Anong masasabi niyo yan? Being apart for months or years can create emotional and physical puwang o gaps. Okay? So, making both partners vulnerable. Ang vulnerable, paghina ng loob. So, tama yun, di ba? Ako, hindi ko sinasabi na okay lang mag-cheat, na pag malayo kayo sa mga minamahal nyo. Sa buhay kasi, malayo, 6 na buwan. Sa mga lalaki, talagang ang hirap.
ang galing, respeto ako, saludo ako sa lalaki na kayang hindi mag-cheat ng 9 months. I think after 9 months, pwede na silang magbakasyon, di ba? Yeah, sa mga seafarer yan. Oo. Yung iba kasing OFW will, like a year or 2 contract, let's say, So paano somewhere. naman? Parang kung lalaki ka, 1 year, 2 years ka mawawala. I mean, wala kang katabi. Sanay kang may araw-araw na katabi. Gabi-gabi may katabi. Parang ang hirap. It's human Okay. nature. Pero Pwede yun paano man mangyari yan, oo, may kumaya. May kumakaya niyan, ang tinatawag nga dyan, yung self-control. Kaya mong kontrolin yung sarili mo na hindi ka ang tawag doon? Distract or Oo. Kasi yung pag kunyari, okay, oo, yung tukso, the word is tukso. Okay. May taong kaya yan. Kasi, ba't ko alam yan? Kasi meron din akong mga kakilala na talaga nagtiis sila habang malayo sa mga asawa nila because Guy to unang-una- ha, the man. I'm talking about men, oo. Bakit siya nakatiis? Kasi inisip niya yung pamilya niya. Okay. Unang-una kasi itong tao ding ito, sabi niya, takot ako sa Diyos. Baka mamaya, pag gumawa ako ng masama, alam ko may balik to eh. Ayoko masira pamilya ko. So may ganong lalaki. Kung yung sexual urge niya, paano niya kinukuhan? Kasi Well, hindi niya normal, oo. sa isang ilang araw, isang buwan, mafe-feel mo na gusto mo na rin may katabi. Human male nature yan. Okay? So, if you can help yourself, Yeah, nasa sa tao kung kaya mo Kung paano mo gawin. Oo, kaya mo gawin. Okay. You know what you can do. meron akong Grab driver. Sabi ko, ilang taon po kayo naging OFW? Huwag ko nang sabihin yung bansa kasi baka yung asawa niya makinig kasi sabi ko, follow niya ako. Okay. So, wag ko nang sabihin yung bansa. Pero sa Middle East din. Pero hindi sa middle. Doon sa isang kalaban. Anyway, sabi niya 7 taon daw siya doon. Sabi ko, kuya. Sabi ko, so sa 7 taon, di kayo kumaliwa o kumalabit? O walang babaeng kumalabit? Sabi niya, kasi kuya, yung topic ko ngayon, sabi ko, about cheating, bakit nangangaliwa pag malayo sa minamahal? Sabi niya, gawain talaga ng Pilipino yan, ma'am, lalo na pag nagkakainuman. Sabi niya, tapos, so cut it short, after 7 years, before mag 7 year, aalis na siya. May kumalabit sa kanya. Peer pressure. Bakla ka ata pare. I mean, sa 7 taon namin na higit 7 taon makikita ka namin, hindi pa kita nakita na may kasama kang umuuwi. Sabi niya, bakla ata ka pare, lalaki ba tayo dyan o ano? Tapos, parang nainis na rin siya. Parang napainom siya sa galit niya na pinapressure. Tapos yung babae naman, palapit-lapit ng palapit. Kunwari, nalalasing-lasing na, nahiga na dito niya. Tapos, at the end, ano kuya, ginawa ko 1 beses. Malapit ka ng uwi, ginawa mo pa 1 beses. Sabi niya, ma'am, lasing. Sabi niya, tapos peer pressure. Pero kuya, inulit mo ba? Tumawag ba yung girl? Sabi niya, pero sinabi ko, sorry, may asawa ko. Balo daw yung girl. So, sabi niya, hindi na daw niya ginawa uli. Sabi ko, I believe you. Kasi mahal daw niya yung anak niya at asawa niya. So, sabi ko sa kanya, okay kuya. Kasi ayaw kong sirain. Maganda yung asawa ko, maganda ang trabaho dito. Sa BGC nga siya. Sabi niya, nurse siya eh. Tapos yung anak ko, napakaganda at nag-aaral. Para mahal na mahal ko sila. Kaya sabi ko, hindi na ko na inulit muli. Ako yung sa mga OFW ko, yung aking mga entertainer, syempre umaalis sila, papuntang Japan for 6 months. Ang question ko lagi, may boyfriend ka? Yes, ma'am. May asawa ka ba? Yes, ma'am. Paano mo maiiwasan yung ano doon? Temptation. Temptation. Ayun, lagi ko kine-question. Kailan lang 1 month o 3 weeks ago lang may umalis akong talent. May boyfriend siya. Bago lang sila. Like 5 months lang. Paano yun, girl? May itsura ka. Baka sa temptation or syempre entertainer, group dancer sila. Marami sa'yong hahanga.
paano mo maiiwasan ang temptation? Sabi niya. Sabi naman niya, ma'am, kaya ko yan. Mhm. Kaya ko yan kasi may video call naman na kami ng boyfriend. Oh, ilang taon na siya doon? Bago pa lang. Bago pa lang, 3 Oo. weeks ago Oh, siya. tanungin mo siya uli after 1 year. Yeah, hindi. After 2 months lang yan. Bakit? So short of Marami time. siyang ektan gwapo doon. O, chikin mo uli. Kumusta na chikin. dyan? Kasi di ba hinahabol kayo ng mga asawa nila? Oo, di ba? May Oo. nakwento ako one time Oo. na pinaalis ko. Kasi syempre, 25 years ng business kong ganito. So marami na ako mga experience na mga entertainer. Na in love yung isang entertainer doon sa Japan. Mhm. Talagang asawa niya, blinak niya talaga. Wow. Hindi niya nakayanan na fall in love siya doon. And then, after nun, binantaan ako. Kasi ako nagpaalis eh. Mm. Oo. Hindi naman ako yung na-in love, sabi ko. Yung asawa mo. Asawa mo, kausapin mo. Kasi umamin yung girl Aha. na na-in love siya. Hindi niya maitago. Tapos? Nung umuwi siya dito, kasi pandemic time yun. Mhm. Nung pandemic time, extension siya ng Oo. extension. 6 months. So, inabot siya ng 2 years mahigit sa Japan. And then, after nun, syempre, meron siyang boyfriend doon, nagwawala na yung asawa dito. So, binabantaan na ako sa Facebook that time. Mhm. So, yun, report ko naman sa agency. Ngayon, umuwi na si girl after pandemic. Nagkahiwalay talaga sila. How Kasi sad. hindi niya na-control, yung self-control ng girl, hindi niya na-maintain, hindi niya na pinaglaban yung self-control. Kaya nagkaroon siya ng ka-relationship doon sa Japan. Nung umuwi siya dito, nagkahiwalay sila, pero nagkabalikan na sila kasi hindi na bumalik yung babae. Sa Japan? Oh, kasi, So nagkabalikan sila ng yes, husband may niya? anak kasi sila, dalawa. That's good. Alam mo yung girls is only 25 years old. Hindi mo naman rin siya masisisi dahil umamin naman siya na na-in love siya. Pero, yun, boyfriend. Paano masabi mong in love kung mahal mo rin yung iniwan mo dito? Yun na nga, hindi niya na mahal yung asawa niya. Na out of love na siya. Okay. Because dahil na in love siya doon. Yes. Ngayon, nagkabalikan sila para sa anak naman. So hindi niya talagang mahal yung husband. Hindi. Kasi, aywan ko lang, basta ang definition kong love, kasi stubborn yung love ko. Ikaw, hanggang mag-give up yung minamahal ko, ang mahal ko yan lang. At saka hindi ako in the mood makipag-date sa iba. And then I asked the girl, bakit ka na in love doon sa Japanese? Binibigayan lahat. Ayun. Definition of love. May Ayan na nga. material consideration dito. Material. Or yung, anong tawag diyan? Language of love, di ba? Yes. Ano yung language of love mo? Kung mas marami yung language of love mo kaysa real emotion, unconditional feeling of loving. Yung love me for a reason and the reason must be love. Walang for money, for gifts, for nice house, luxurious life, yung gano'n. Pag yan ang gusto mo, alam mo, hindi magtatagal yan. Temporary lahat yan when it comes to material, kasi, iba yan eh. Kasi pag parang laptop lang yan, pag naluma yung laptop mo, di ba, ano ginagawa mo? Dinidispose mo na. Parang ganun lang din naman yung parang, wala, temporary lahat lang yan. Kasi kung wala nga, ito ulitin ko lang yung foundation ng relationship nyo. Bilang mag-asawa, ang tendency talaga merong mag-cheat dyan, either babae o lalaki. Yes. Ang mahirap kasi pag yung babae na ang nag-cheat. Ibang usapan yan. Katulad yan, nagkabalikan sila because dahil sa mga bata. Dahil sa Hindi sa kanilang dalawa. Which dapat ang normal na relationship, kayong mag-asawa eh. You started the relationship together. Kaya nga kayo nagpakasal kasi nagmahalang kayo, di ba? At nagkaanak na, bonus na yung mga anak. Yung iba nga, hindi naman sila nagkakaanak, but they're still together. Yun ang medyo maano sa Minsan nagkakabalikan daw, hindi lang sa anak, pero may pagmamahal pang Pagmamahal, natira. oo. Yung Kahit parang minahal din kita at one point of my life. Di naman siguro pangit si husband. Tapos may anak pa sila. Tapos parang willing to start all over again.
that's fine. As long as both wants to start all over again. At saka kung yung acceptance na, in-accept mo na nagkamali ka. Ayan, pag-uusapan natin kung anong gagawin mo pang nangyari yan. So balik tayo doon sa, so yung loneliness, naiintindihan ko ang pangangailangan ng isang lalaki. Pero gawin mong isang beses nagkamali ka o natemptasyon ka, pero wag mong gawing third time, fourth time. You know, because if you're gonna do it with the same woman third time or the same man the third time, may feelings na yan. Ayun, nadidevelop na kasi. Sabi nila, tumatagal. one time, sex lang yan. Second time, maybe you just wanted to know. I-reaffirm mo yung feeling mo. Pero pag third time, may feelings na daw. Alright? So pag that's why sabi nila, third time, you are not forgiven. Pag ginawa mo na yan. So first time, second time, pwede. Minsan more than 3 times pa nga. Yeah, wag na. Wag na. Pag-usapan natin yan mamaya kung paano gagawin kung ganun ang nangyari, di ba? So, hindi kami nagja-judge kasi mahirap ang maging OFW sa ibang bansa. Wala pang form of entertainment. Diyan lang kayo lang nag-entertain sa isa't isa. Di siyempre, you share your own problems and then you cuddle each other. Hali ko, kawawa ka naman. Hanggang kawawa. Pagising mo, andun pa siya sa shoulder mo. Ayun. Crying on your shoulder. Pero wag niyong gawin yan. Kung mahal na mahal niyo yung anak niyo Pamilya at mo. mga pamilya niyo, wag niyong gawin. Isang beses, dalawang beses, sige, i-excuse ko yan. Pero pag third time, hindi ka na dapat ini-excuse. Kwan na yan, hindi mo na mahal yung iniwanan mo. At hindi mo rin nire-respeto yung pamilya mo na may anak na kayo. Diba? Pero again, ayaw kong judge. Kasi minsan, yun na, sabi na hindi niya pinakasalan yung pinakasalan lang siya dahil may rason. Yung pamilya niya, pinilit sila magpakasal, pero may talaga siyang ibang minamahal. So, hindi niya tunay na mahal. Kaya sabi ko sa'yo, wag na nating i-complicate ang definition ng love. Love, when somebody loves you, that person doesn't want to hurt you. He will care for you. And he will do everything for you kasi mahal ka niya. I-honor ka niya, mamahalin ka niya, and he will fill up your cup full of love. Ganun lang yun. Pag sinaktan, masaktan ka niya, ay nako, di ka niya mahal. Okay? Pag sinaktan daw, pinaiyak ka ng pinaiyak, lalo na gabi-gabi ka nang umiiyak, ay naku, sayang yung iyak na yan. So, ito yung another reason bakit sila naghiwalay. Yung lack of communication or not proper communication. So, nagkaka-disconnect ang mga mga mag-asawa, magkarelasyon. Kasi hindi lang naman mag-asawa, may magka-live-in. Yung mga hindi pa nagkakasal pero 5 years na silang live-in. So, nadi-disconnect yung kwan. Sabi nga nila, out of sight, out of mind. Mentality yan na very dangerous. Kasi, o kaya yung sinasabi ko na gustong-gusto ni Kuya Mike, if you cannot be with the one you love, love the one you're with. Yun. Narinig ko yan sa airlines kasi nag-overnight kami ng 7 to 10 days. Minsan narinig ko sa isang piloto, sabi niya, pasensya no. If you cannot be with the one you love, love the one you're with. Pero pinaparinig niya sa amin kasi may girlfriend siyang stewardess na hindi niya kasama pero lumalandi rin sa iba. Nakita rin niya na lumalandi daw. Anyway, pero meron ako nito. Hindi lang yung lack of communication, yung proper communication. May example akong nabasa sa Quora ba yun? Sa Facebook. Sabi daw ng yung wife, "Hi honey, hi babe. What time are you coming home tonight for dinner?" Sabi ng guy. "Don't you always ask me the same question? You know that I don't come home for dinner. Hindi ako umuwi ng gabi. Bakit ka tanong ng tanong? Alam mo hindi ako makakarating. Lutuin mo na lang yung lutuin mo, tapos papainit ko na lang pagdating ko." Tapos sabi ng asawa, "Ba't ganyan ugali mo? Tinatanong lang kita kung uwi ka. Bakit nagiging jerk ang sagot mo na ang ayos-ayos ng pagtanong ko? Di sabihin mo, hindi uli ako makauwi, ani, as usual." Ganun lang dapat, di ba? So, yung babae, nainis na rin. So, yung mga ganun na communication, yung walang appreciation, bakit ba siya magagalit? Well,
one reason probably is baka may guilt yung lalaki. Kaya gano'n siyang Pero mali eh. Kahit sabihin mo may guilt ka whatever sa katawan mo, treat your wife nicely. Say the nice thing, oh, baka hindi ako makauwi agad ng maaga kasi baka mag-overtime ako. I mean, whatever Pag mahal excuse. mo yung wife, ganyan ka Oo, yun na nga. makipag-usap. Pero, okay, sige, ganun dapat pagmahal, di ba? Kahit hindi mo siguro ganun na kamahal ang asawa mo, dapat naman pakitaan mo ng respeto. Sabihan mo sa kanya in a nice way, kasi di ba yung the way we talk to people, kasi dun mo, bisa lumalabas tuloy, hindi mo na pala mahal, parang huwag mo nang pahalatang masyado. Sabihin mo na lang na maganda na, sige, kahit na nalutuin mo, sige, basta uuwi ako, baka lang malate, ha? Yung the way you say it. Hindi yung galit ka pa eh. Parang pag tinatanong lang naman kung Pag anong... walang respeto, wala rin tunay na pagmamahal yun. Yun na nga, nandun eh. Pero ganun pa man, bigyan mo na respeto, asawa mo pa rin yan, whether hindi mo na siya mahal o mahal mo pa. Respeto. Sometimes when I go out, like I'm going to Baguio, and then sasabihin ko sa asawa ko, Han, punta lang ako 3 days lang, pero actually 5 days kami doon. Sasabihin ko lang sa kanya na 3 days. Hindi naman sinasabing, I don't love him, or I'm cheating or lying. Ayoko lang na mag-alala siya. So after third day, sabi mo, ay, make extension, ganun. No, I'm gonna call him in 3 days. Kasi sabi nila, ba't di mo tinatawagan asawa mo? Yun yung trust. He trusts me. And I trust him also. So tatawagan ko siya after 3 days. Han, nag-extend kami. Next day na pala ako uuwi. I'm sorry. Ang sasabihin niya, just enjoy. Di ba? Ibig sabihin, yun yung love. Yeah. Love and trust. Yeah. Yes. Nandun yun. Pero wag naman kang magpa-comfortable. Tawagan mo naman on the third day. Sabi nga ni Alma ba't di ba tinatawag yung asawa mo? Hindi kasi kampante ka. Pero wag dapat tayong maging kampante. Oo, parang- Our husband wants to be validated, feel important. Respeto and, yun. Yeah. Gusto Before nila I go na home, okay kayo. tinatawagan ko siya. Respeto kasi yun. Yeah, I'll be there like 8 p.m. Ganon ako. So in connection to what I've been saying, how you communicate with your Yes. wives or your husbands, kaya yun na yung example na Pero yun. nung naka-duty pa siya sa military, 24 hours yung Skype. Skype pa nun. Skype. Wala pang Viber nun or Skype. Skype or Yahoo. Yeah, Yahoo chat. 24 hours on. Anak-on kayo tayo sa Yes. isa't isa. Yes. Wow. Anyway, that was the past. Pero yung trust talagang, I can Yes. feel it and I've seen your husband na talagang trusted ka niya. Pero yung communication nga, going back to yung communication nga nung husband na, ano ka ba? Di mo ba alam? Ba't ka tumatawag na naman? You keep on calling and the same question, blah, 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 Yeah, blah. yeah. Sabi nga na, so yeah, so that I can time the heating, the food at the best. Parang mainit pa pag dumating ka. Sabi niya, basta palamig mo na, lagay mo na lang ako na lang magpainit. Naisip ko lang, daughter ko naman kasi I have no husband now. Sabi ko, darling, when are you coming home? What shall I cook? Ganun. Sabi niya, Ma'am, you know what time I'm coming home? You asked me the same. Sabi ko, how do I know? Sometimes you're late. Sabi ko, then I would like the food to be warm when you are here or hot. Sabi niya, whatever, Mom, just do. I'll be home 7. So sabi ko nung dumating siya, honey, sabi ko, don't be mad. Do you want I don't ask anymore and you come home walang food? Sorry, Mama, was so busy. So, sometimes talagang yung politeness, yung respeto, Yes. wag mawawala. Yes, yung respeto. Di ba? Kahit sabi mo, mainit ang ulo mo, alam mo, kakausapin mo yung anak mo, asawa mo, be nice. Kasi nakampante na sila My mom loved me forever, which is Oo, true. yeah, we know Yung that, husband minsan, basta yung wife ko, andyan lang yan. O, di ba? Pero wag po kayong magpakampante kasi hindi lang po lalaking kumakaliwa, pwede rin ang babae. And I'm telling you, ang kasunod nitong istorya nito, marino to so narinig ng kapitan, yung kapitan ang nag-istorya. Ayun, nanlalaki si Mrs. Kasi hindi mo pinapakita ng respeto, hindi mo pinapakitaan ng care, tapos kung magsalita ka, pabalang,
Tama ba yung word na yun? Yeah. Pabalang? Yeah. Okay, so yung communication when di proper, walang love, walang care. Di ba? So, minsan, yun ang rason. Tapos sa mga OFW naman, according to my sources, minsan nanlalalaki na rin si Mrs. kasi hindi ka na nagte-text, kulang pa yung padala mo, tapos hindi ka na sweet. Kasi may kasweet na pala siya doon. So, si Mrs., may nagsasabi ng mga kaibigan na, hoy, merong kakwan doon ang asawa mo. So, naghanap na rin siya. So, we cannot judge. Yung kapitbahay naman, ang bastos na yun, nagpapakahirap yung asawa, tapos siya naman nakikipag-date din. Kaya wag tayo pong mag-judge kung yung kapitbahay natin. Nakita nyo si Mrs. nakipag-date, ha? Di nyo alam kung anong pangyayari sa loob ng bahay nila. At saka, yung environment kasi, where you live especially, andyan minsan yung marami kang, kung ano nakikita nila, or kahit hindi nila nakikita, hinuhusgahan ka agad nila. Correct. Hindi ba? Yung pala, nakipag-meeting lang, merong pala, nagni-networking pala, ginagabi ng uwi. Hinusgahan ng kapitbahay na, siguro nangangaliwa yan. Bakit parating late ba? May magaganon ng tao. Minsan, Malay nila, masahista yun. wala, you never know. So, minsan yung tao kasi nanghuhusga ng wala silang Assumptions, Oo. opinions, masakit yun. marites, Kahit ako naman. fake news. Yun ang fake news. Bumalik tayo sa fake news. Which is true. Nangyayari yan sa mga kapitbahay, even mga kaibigan, kamag-anak, nabibiktima rin tayo ng fake news. Pag dyan. assumptions na wala kang evidence, fake news yan, ate. So, huwag kayong mag-gossip. Okay? So, yung isa ko namang, ang gusto ko naman, communication, straightforward. Yung nag-waxing sa anak ko kagabi, overseas pala sa Abu Dhabi yung asawa niya dati. So, naghiwalay na sila 7 years ago. Sabi ko, dahil sa babae? Sabi niya, oo. Sabi niya, ay, paano? Paano mo nalaman? Sabi niya, nung umuwi siya, may respeto ko sa lalaki. Pag uwi niya, sabi niya, mag-usap tayo. Pasensya ka na. Na-meet ko uli yung first love ko nung high school. Parang siya talaga ang mahal ko. Sabi niya, parang hindi ko na maatim na magsama tayo. Saludo ako doon. Lakas ng loob niya na, Na sabihin. Masakit yun para sa babae, pero Masakit sa primero, pero mas maganda kaysa yung, mahal pa ba niya ako? May babae kaya siya? Gabi-gabi, mas makaka-cancer yun, yung stress na yan. Sabihin mo na lang, one time go stab. Kasi baka isang sakit na lang. pwede pang tahiin yan. Di ba? Sabi ko, ate, believe ako doon. Mas maganda na yun, ate, kaysa yung nag-iisip-isip ka pa. Sabi niya, 2 taon nag-isip-isip po ako. Sabi niya, na pag umuwi siya, parang hindi ka na niya kasing init. Kasi siyempre, walang sex doon. Sabi niya, ganun, pag uwi mo, dapat hagi-hagi ka niya. Sabi niya, hindi na masyado, ganun. Yung pala, nalaman ko na dumediretso muna si kuya sa kanyang kabila ex. bago uuwi sa bahay. Sabi niya, 20 days lang yung day off niya, yung 10 days na nandun na Nasa sa kabila. Pero anyway, be straight to the point. Kung ayaw niyo na sa asawa niyo at may namahal na kayo at may minsan daw sa ibang bansa, nagkakaanak na. Yan nangyayari yan. Di ba? May So, mga nakita akong ganyan. May straight na kayo, be straightforward. Kaya lang takot sila kasi baka pulis yung tatay nung asawa nila dito pag uwi mo. Hindi pulis hindi basta pulis, general. Oo, general problem. Magkakaroon siya. So anyway, be honest na lang. Kayo ba guys? Kasi pag one time ayaw mo pang maging honest, second time ayaw mo pag-honest. Pero pag 6 na buwan, buntis pa, magiging honest ka pa kaya? Alam At mo, lalo na ngayon, stricto ngayon. Pag Hindi, pwede mo pag nang kunyari, habulin ng asawa na-pregnant mo, di ka. ba? Pag na-pregnant ka, ang kadalasan yan, escape na yung girl. Wala nang usap-usap. But you can sue them. Yeah. Pag Hindi, kung kasal kayo. Oo. Kung kasal ka, pwede mong habulin yung husband mo. Pero ako nakikita ko karamihan. There's escape. escape from responsibility. Yeah. Ayaw na Normally. nila ma-encounter yung guy. Siyempre. Mm. Ikaw, buntis ka, makipag-usap ka pa ba?
May mga babae kasing yung titiisin nila yung sakit, whatever would be yung outcome later. Kasi kailangan nila yung pera at mga anak Correct. nila. Kailangan nila ng sustento o whatever. Kung yung kanilang, lalo ko ang babae ay walang trabaho, nagre-rely lang let's say sa husband ng, kita niya, yung sweldo or whatever. I like that. I wanna catch you because sabihin ko sa mga babae at mga lalaki, wag kayong mag-aasawa na wala kayong sariling ipon. Kasi kung may nangyari na ginagawa na kayong basahan ni husband o ni wife at wala kayong emergency funds, ay talagang titiisin nyo lahat. Yes. Tapos sasabihin nyo, mga anak ko nag-aaral. Kaya lagi kong sinasabi sa love coaching ko, bago kayo magpakasal, dapat may sarili kayong private na ipon. Sa akin parang iba. Ano? Kasi 2 anak ko, nahiwalay ako sa first husband ko, di ba? Wala akong ipon. I don't care. Basta makawala ako sa kanya. Well, may mga babaeng kinakaya talaga yan because yun yung challenge Yes. doon. Because minsan, mas gugustuhin mo pang humiwalay kesa naman magtiis ka Yes. doon sa kasama mo. And you know yourself. Kasi alam mo, kaya mo eh. Kaya mo humiwalay. O, wala nga akong pera ngayon, pero kaya ko. It's either hihingi ka ng tulong sa pamilya mo para makapag-start ka ng business or maghanap ka ng trabaho. Ang mahirap, nasa ibang bansa ako. Yun ang mahirap. Oo. So, may kanya-kanyang kwento nga ang bawat isa eh, pagdating sa ganyan eh. So pero when you left your children with him, di ba? Was there a No, point with na me. with you? Pero Yeah. nagsusuporta siya. Wala. Kasi in jail pa rin siya. Nasa jail siya at that time. So, kinakakayanin mo talaga no matter what. Lumabas na siya, hiniwalayan ko naman. Oh, Pero wow. nabuhay kayo. Yeah. And then after that, nung nakalabas na, iniwan mo na yung 2 anak mo doon. Hindi pa. Kasama ko hanggang graduate ng senior high. Hanggang senior high Yeah. school. And then, I work by myself to support my children. Oo. And then after that, ayun, hiwalay na rin kami. Divorced na ako that time. pero di ba they are with the father now? Sa ngayon, yeah. Pero hindi na mga binata. Oo, na they sila. have their own lives, di ba? And jobs, di ba? Oo. So, sa iyo, kasi malakas ka, kaya nga humiwalay ka kasi kaya mo, alam mong kaya mong buhayin ang sarili mo. Hindi ko masasabing Sarili mo. kaya ko kasi ako plain housewife. Hindi ko nga alam kung saan magbabayad ng kuryente kasi ang staff nung asawa ko ang mga nagbabayad. I cannot do nothing. Mag-grocery, mag-shopping lang. Alagaan lang yung bata. Wala akong alam. So, anong trinabaho mo? Walang tumatanggap sa akin. So, Kasi umuwi wala ka ba kang ng experience. Pilipinas? Hindi. Takot sila sa asawa ko. Okay. So, ayaw nilang Parang i-hire. Na ano ako dun sa city. Parang masyado akong what do you call this? Yung ako, suffocate ako doon. Kasi walang nagtatrust sa akin. Baka mamaya sugurin sila ng husband ko, di ba? Okay. So, Takot yun. Yeah, ang first kong naging trabaho doon, syempre may talent naman ako. That's Alam all. ko naman mag-manage lahat. So, ando na yon. So, I'm still managing talents. Andun pa rin yon. So, pero yung sasabihin mo mag-work ka para isuporta ko sa anak ko, naging dishwasher ako. Bakit ako naging dishwasher? Kasi sa likod, walang nakakakita sa akin. Tinatago ako. Oo nga naman. Kasi mafia yung asawa nito, di ba? So, takot sila Dapat lahat. tatago ka doon at saka sa pagluluto minsan, di Pero ba? grabe ayoko nung dishwasher. Sobrang hirap Pero pala kinaya nun. mo. Hindi. Nakita ako nung hotel owner. Sabi niya, halika. Sabi niya ganon. Nag-aral ako ng cooking sa school nila. May cooking school yung may-ari ng hotel. So, naging assistant chef ako doon for Wow. 5 years. Assistant chef. Yes. Ano yon? Malaking hotel yon. Well, maganda yung chance mo kasi Japan, at least you can earn more. Eh yung mga minsan yung sabi natin na
minsan they are holding on, nagiging pasensyoso sila, they take all those sacrifices kasi alam nila na may ginagawa ang husband. Kasi wala talaga silang pera na pangsustento sa sarili nila at sa mga anak nila. Lalo na pag tatlo yung anak mo. Yeah. O apat, talagang ang hirap talaga. Anong trabaho sa Pilipinas ang magsusahod ng 50,000? Wala. Mahirap, di ba? You have to be in the top level management. Eh kung wala siyang experience, ang hirap ngayon kumuha ng trabaho. Di ba? Siguro Talagang pinasa mag-networking na lang yan, magbenta ng Yeah. Kung ano-ano. Tupperware. Pinag-Diyos ko sa lahat yon. Kasi alam nyo bakit that time, hindi ako tumatanggap ng sustento sa ex-husband ko. Alam mo bang barya na lang ang pera ko? Tapos may dalawa akong anak. Nasa abroad pa kami. Hirap nun eh. Grabe, Expensive diba? city. Oo. Japan is expensive. Pero miracles, di ba? May gusto magrenta sa bahay mo. Yeah. So, imposible lahat ng nangyari sa akin. Dahil lang sa Japan ka, barya na lang, ano pa kakainin namin bukas? Pero then God doesn't sleep, di ba? Yes. God is Always good. will Hindi, take tsaka care. naging good housewife talaga ako. Di ako pinabayaan ni Lord. Ayan. Honest ka naman na wife, Yes. di ba? Oh, yeah. So, ayun. So, temptations. Temptations, yan. Yung mga peer pressure na yan. Gaya ng sinabi ko, yung grab driver ko na, Oy, hindi ka ata lalaki. Lalaki ka ba? Pag mahina talaga din yung ano mo, yung control mo, talagang, especially kung lalalasing ka, di ba? Pero, mahirap nga for a lalaki na magkaroon ng self-control. Bakit? Kakayanin, may kumaya may kumaya. But Yung then, ex-husband ko, ano siya, marupok. mas maraming marupok. Marupok siya. Pag may sumandal na girl, ayan na po. May issue na doon sa city namin. Akala ko kahit anong nakapalda, paldahan mo daw yung kahoy. Baka May kasabihan ng Hindi, ganyan. marupok ang tawag doon. marupok. So yan, yung mga minsan napapaya ka, naglalasingan na, ikaw na lang yung walang kaganon. So may gumaganon-ganon na sa'yo. Pero pag may lalaki nagsabi, lalaki ka ba kuya? Kuya, alam mong lalaki ka. Why do you have to prove it? You don't have to prove it at all. Di ba? At all. Sasabihin nila, tumboy ka ba? Hindi. So bakit di ka lumalandi? Why do I have Ako to nga, prove to you? muntik na maging tomboy kasi buong buhay ko, puro talent sa babae kasama ko. Pero hindi ako naging tomboy. Ito yung minsan, ang excuse pa nila, ay naku pare, kailangan mo rin mag-enjoy. Oo. Ikaw nagpapadala ng pera, kailangan mo naman enjoyan yung pera mo. Malay mo anong ginagawa ng asawa mo doon. Nag-e-enjoy sila doon, tapos ikaw, diyan ka lang magmukmuk sa kwarto. Yan Halika yung na, mga lumabas ka na. Chuchurap. Yan, alam mo, Mga nagchuchuchu. Peer pressure sa nga. totoo lang, mali yun eh. Kung may mga kasama kayong ganun, pape-pressure. I mean, wag kang padala doon. Kasi kung yung, ano mo, kung makikiuso ka, at do sa pressure na ay sinasabi nila sa'yo, at matetempt ka talaga na parang, oo nga, bakit nga ang hindi? That's why, kailangan yung sarili mo medyo maano ka rin eh. Kumbaga, how do you say that in Tagalog? Parang dapat medyo matibay ka rin eh. Kasi kung hindi matibay, kasi kung hindi, padadala ka doon, madadala ka talaga, andali kayang padala. Mas madali yan. Pero- so isipin mo, yung pamilya mo, Walang sikreto na hindi nabubunyag. hindi nabubunyag. Kahit malayo ka pa, may makakarte. Lalo na ngayon, may social media. Lalo na ngayon. Oo, ngayon Baka yung biglang- picture mo. Picturean lang, may katabi ka. Pag gusto ka i-blackmail, may katabi ka lalaki, pwede. Ito yung Which is nakakatawang nangyari. Yung girl, di ba, ako rin hinanapan ako ng mga magagandang girls na mag-entertain sa mga VIPs of one of the past presidents. So Marlene, sabi niya, ang daming pumupunta sa clinic mo. Baka may mga magaganda ka dyan. Sabi niya, oh really? So akala ko naman, sige, I'll date. Tapos, sabi niya, may bayad. Sabi niya, pag may title, 80,000. Pag mataas ang title, 300,000. Dinner lang yon. Bahala na sila kung They go beyond. after dinner kung anong they go beyond. So sabi ng kliyente ko, oh you want? Sabi ko, kasi dalaga nga siya, she was telling me na hiwalay sila sa boyfriend. 80,000 dinner kasi wala kang title. Pero maganda siya. Sige. Alam mo nangyari.
Yung VIP na yun, yung anak niya ngayon, magpapakasal. Nung magkita sila sa simbahan, yung nang bayad sa kanya ng 80,000, yun ang Yun tatay. ang tatay. Nang pakakasalan ng anak. Ang liit ng mundo. Oo, kaya nga, pag gagawa ka ng ganyan, be careful ka. Kasi, well, kung wala namang masamang nangyari kasi, okay lang. Kumbaga, kung if it's a plain dinner, kasi naranasan ko rin yung ma-invite sa isang VIP din. Ano kami, mga taga-showbiz ang kasama ko. Binayaran nila yung, kumbaga transpo money lang naman yon just to go to, that time, at the penthouse of Manila Pen. Ano lang naman yun, parang ang gusto lang nitong nag-invite sa amin, ma-entertain lang. He happens to be, siya ang may-ari ng Shangri-La Hotel. Tatayo pa lang ang Shangri-La that time sa Pilipinas. So, yung may-ari na, hindi ko nasasabihin pangalan, baka maano siya. So, ka-dinner lang kami, kakwentuhan, and that's about it. So, depende nga. Kung may ganong offer, like mga indecent proposal na yan na tipong pag nagustuhan ka, ikaw, Ganun, kung gusto oo. Merong chance nasa sayo. of. Pero sa amin- Plus. Oo, pero yung sa amin talaga dinner, kumbaga pan-taxi lang yan. Yeah. O, sige. Okay, sa akin okay yon. Ngayon, papuntahin mo ako sa ibang sige, ito, I'll send you pang-grab mo. Ganun. Okay lang yan. Tapos meron pang istorya ng famous na mga tao na ngayon. Pero in their high school days, kasi mga high school, gusto mo, 30,000, malaki na yun, di ba? Many years back. Magdi-dinner lang. Parang date dinner pero paid. Hala. Nanay at tatay ng classmate nila. Yun ang oo, Yun ang siya napagsabihan nakakaano. na they are paid dates. O masama pa rin yun. Up to now, meron siguro dyan, MK? May mga Sure, nagkakamali mga bata. Kaya huy daw kayo, minsan may pangyayaring, napakakuan yung pakakasalan ng anak mo. Yung tatay na nagbayad sa'yo. Yun ang pinakamasakit. Okay, so, yan, peer and culture. Huwag kayong sasabihin, babae ka ba, lalaki ka ba, bakla ka ba. Alam mo kung ano ka. You don't have to prove to anyone. Diba? So, ayan, question. Kung nangyari sa'yo na nangaliwa yung asawa mo, yung boyfriend mo, o fiancé mo, is forgiveness possible? Yes. Ako, yes. Sagot ko. Depende. Case to case? Yeah. One time? One time, pwedeng pagbigyan, pwedeng patawarin. Pero classmate ko pala yun. Hindi ko papatawarin. Best friend ko pala yun. Mga ganon. Hindi. Yung asawa mo. Papatawarin mo ba yung asawa mo? O yung boyfriend mo? O yung karelasyon mo? Depende. Yun nga. Would you stay in a relationship na may betrayal? Ay, ayoko. Ayaw mo? Ikaw? Well, like I said, yung case-to-case basis na salita, depende sa lalim ng pain. Pero kung something, if it is forgivable, bakit ang hindi? Give your, let's say, a husband a second chance. Pag inulit niya, hindi na second chance yan. Ano na yan? Parang ibang usapan na yan. Kung bata-bata pa ako, no chance. Pag Pero bata-bata kung, ka pa. yan, nasa age na ako, why not? Ako Pwede ko rin siya. nangyari sa akin, hindi ako OFW. Kasi hindi lang yung mga taga-OFW, si Ferrer, mga Marines ang nagkakaroon ng infidelity. Kahit nagkikita pa kayo gabi-gabi. Oo, tsaka, Minsan may infidelity pa rin, di ba? even yung sa environment na ginagalawan natin ngayon, andyan pa rin infidelity. Pag nakitang bata, sino yan? Di ba? Minsan nakita, beauty title holder, maganda yan. Pero pag tiningnan tayo, wala na yan. Ako, nung nalaman ko, sabi ko, you stop it. Tapos, hindi pa rin nag-stop after 4 months. So, sabi ng mga kaibigan kong religious. Nakipag-away ba kayo? Hindi. Mga religious Oo. groups o mga family, ay, babalik rin yan. Saan din ba tutungo yan? Sabi niya, kung babalik Sa'yo din din yan, babalik. hayaan mo lang yan. Ganyan lang mga lalaki. Sabi ko, acceptable? Sabi ko, sige. Tapos kinausap ko na naman kasi nakita ko, sabi ko, birthday ko na.
stop it. My birthday, I know about that girl. Stop it. Sabi niya, we're only doing business. Pinakita ko siya, yung picture nila na pumunta ng hotel, di ko na sasabihin yung pangalan, ganon. Tapos hindi na siya nag-deny. No, we were just trying to check. Grabe, may rason. Ayaw i-accept. Sabi niya, kumukuha daw sila ng rates. Rates talaga. Kasi The rates- travel agency yung company namin. So sabi niya, she's my agent. She wants to be an agent. Sabi ko, parang, does she really think I'm stupid? Rates daw. So sabi nila, pag nagde-deny pa, mahal ka pa ng asawa mo. So nagkaroon ng 1 year yan. Pero I put a set limit. I set a boundary. 1 year, bibigyan ko to. Pag hindi tumigil, ang ginawa ko, inimpake ko yung mga damit niya, dinala ko dun sa bahay ng babae. Kasama ko ang anak ko. Ako nag-drive. So, Okay. kasi sabi ng anak ko, ba't ka umiyak? Why are you crying for somebody who doesn't love you much? Sabi niya. Sabi niya, who doesn't care about you? Sabi niya, how could you cry so much, ma'am? He doesn't care for you. He hurt you. Sabi ko, tama ka. Halika, hatid na natin Nakinig siya. sa anak. Alam mo, 9 years old lang yung anak ko yun. Yeah. So, mahirap. Umiyak ko na 1 buwan. Walang panlasang pagkain. Pero I hold on to God. I prayed, and I was busy. Yun Nabigyan yung ako ng... pinakamasakit na nangyari sa'yo. Pero ang God is so good. I had a project, wala akong time umiyak na. Kasi I had to travel the whole of the Philippines. Yun na. Pag magpapaka-basic ka na, madadivert yung attention mo. And I was praying na, sana matulog ako ng 8 hours, 10 hours. Kailan ba to 1 year akong gumagano. So 1 year na, tapos pag uwi ko, tapos na yung aking travel. Single na pala ako. Doon mo lang na-realize, doon lang nag-sink in. Oo, nag-sink in. Tapos marami na rin ako nakilala na it's okay. And I was confident there's nothing wrong with me. There's something wrong with him. Yeah. So, yun lang. Pag maging busy ka, pray ka lang. Tapos pag wala ka namang ginawang masama, ang burden nasa kanila, hindi sa iyo. Oo, wala Tapos I held on to my daughter. Na, bakit pa ako nagigising? Why do I have to fight for life? Meron pala akong sariling anak. Ayan na. Okay? Knowledge the So, ayan, what happens when infidelity happens, di ba? So, wag tayong magagalit. Actually, hindi ako nagalit sa kanya. Nagalit ako sa babae. Sorry ha. Sabi ko, kung walang papayag na babae para maging kabit, ang lalaki, titigilan ka. I believe that because tayong mga babae din ang dahilan eh. Kasi kung i-refuse natin, let's say may offer, kung ano mang offer sa'yo, ganyan. Kung i-reject natin yan, walang mangyayaring relationship. Pero kung tayo mismo ang umembrace kung whatever it is, tayo may kasalanan nun. Alam natin, especially kung may asawa, di ba? Pag may asawa, i-reject nyo na kaagad. Yeah. Huwag Okay? nyo na ituloy. Marami pang binata dyan. Pero pag nakita nyo, narinig nyo lang na may babae si Mr. o may lalaki si Mrs., I try to seek the whole truth. Baka naman may pinag-usapan lang, di ba? Wala naman totoo kasi chismosa lang yung nagsabi sa iyo. Kasi galit siya sa misis mo, sa husband mo. So, get the full story. Anong nangyari? O kaya kung may nangyari man, tanungin mo kung anong nangyari. Gaya dito sa Grab driver na, di ba, na linasing siya. Tapos, ayun, para ipakita lang na lalaki siya. Di ba? Tapos, kung one-time mistake or one mistake, ako forgive kita. Pero kung 2 and 3 times, at Paulit-ulit. tapos may ongoing betrayal, yun nga, nagbigay ako ng time-bound, 1 year. Kasi it's better to have peace of mind. Yeah. Di ba? So, minsan, kailangan nyo ng therapist, kailangan nyo ng counselor, yan, mga pare, di ba? Pwede mga nanay na, mga tita nyo, yung mga ninang nyo, pwede nyong tanungin. Pero minsan, hindi nila maintindihan. Kasi walang empathy. Yeah. Kaya minsan, ikaw lang nakakaalam. So, alam mo ginawa ko? After that, nag-aral ako ng life coaching, neurolinguist programming, cognitive, modern applied psychology, at, ayan,
talagang in-expertise ko yung sarili ko ang definition of love. Tapos yung relationship. Bakit tayo nagkakamali at bakit maraming nagkakahiwalay. Pero in another topic, sabihin ko kung bakit. So, pag-isipan nyo yung mga anak nyo, pero don't let your children be the excuse. Kung talagang nagpapatayan na kayong dalawa, gusto nyo na magpatayan, yung parang irreconcilable differences na sinasabi, yung hindi na kayo masaya sa isa, huwag nyong sabihin, nag-stay kami dahil sa anak. Kasi grabe naman, walang kasiyahan. Tapos hiwalay kayo ng kama, ganun. May mga ganun eh. So don't let it be a excuse. Kaya rin sinabi ko, yung daughter ko, sabi niya, siya mismo nagsabi, ba't mo iniiyakan? Hindi ka mahal. Sa palagay mo, maawa siya sa'yo kahit umiyak ka ng isang baso. Sabi ko, sabi niya, Mom, you can always find another man. Which is very true. Kasi kung hindi ka na mahal, mahirap na yon. You cannot stay in a relationship if somebody doesn't love you anymore. Okay, konti na lang ang few minutes natin. Anong dapat gawin para hindi hinihiwalayan kung alam mong mahal ka niya? Anong dapat gawin? Para ma-prevent natin yung mga ganyan. Hindi, syempre, mahalin mo yung asawa mo. Like, ang asawang babae, gawin niya yung duties niya. Alam niyo naman kung anong duties ng wife. At dapat yung lalaki din, ganun din. Pasayahin din niya yung kanyang asawa. At saka, wag magtatago ng secret. Yun. Oo, dapat pag nag-away kayo, wala pang 24 hours, mag-usap kayo. Kasi ang relationship, yan para din friendship. Dapat ganon. Huwag kayong magtatago ng sikreto. Tapos, kailangan intact kayo sa lahat ng communication, lalo na pag nasa labas na si Mr. Pag alam mong oras ng trabaho, igalang mo, irespeto mo siya. Diba? Pag alam mo naman yung time niya na pwede na siyang kausapin, pwede kayong mag-usap. Communication, trust, syempre, andun yung love. And then, of course, yung yung init ng pagmamahal na dapat hindi nawawala yun. Minsan malamig si Mrs., si Mr. mainit. Wag yung, bigyan nyo ng katulong si Mrs. Para hindi lagi pagod, di ba? Correct, di ba? Oo. Dapat lagi relax si Mrs. Para pag kinalabit ni Mr. on the go. Ikaw, Ayola. Ano ang tanong mo sa akin? Anong dapat para hindi kumakaliwa si Mrs. at Mr.? Unang-una, yung pagmamahal sa isa't isa, talaga dapat nandiyan yan parate. Yung respeto, yung alam mo yung responsibility mo bilang asawa, at saka yung parati sanang, yung communication kasi, ngayon, wala kang rason para hindi mag-communicate. May cellphone. Pwede kang mag-text, pwede kang mag-Viber. Kung hindi, tama yung sinabi mo, igalang mo kung nasa work yung husband mo, huwag mong kulitin. Mag-message ka na lang. Kasi nakikita ko rin ito kahit sa mga kaibigan ko, yung niya, gusto niya lang parating kausap. Sabi ko, give him space. May trabaho yan eh. Huwag mo kulitin. Hintayin mo yung sagot. Maybe during lunchtime, pwede sumagot or after. Kasi yun yung respeto. Minsan yung mga lalaki, naiinis sila sa ganon. Kaya sabi nila, kulit naman itong misis ko. Yan, kasi naririnig ko yung complaint nila about the wife. Yung Kaya dapat kayong mga misis din naman, bigyan nyo rin ng time yung sarili nyo. Ngayon, para hindi kayo nangungulit, keep yourself busy. Pag hindi ka busy kasi, ang dami mong iniisip. May kaibigan ako, ganun ang nangyayari. So, pag hindi siya busy, kung ano namang iniisip, she always jump into conclusion na may ginagawang hindi maganda sa, which is wrong. You're accusing your partner, your husband, kaagad, wala ka namang basis. Ang sa'yo, parang nag-iisip ka lang ng negative. So, sino nasasaktan? Ikaw. Give yourself respect. Respetuhin nyo ang sarili nyo. Respetuhin nyo ang bawat isa. Para yung relationship nyo tumagal. Kasi, di ba, nanumpa kayo sa harapan nyo, kung mga isa mga ikinasal, nanumpa kayo sa harapan ng Diyos na magsasama kayo sa hirap at ginhawa.
talagang no perfect relationship. Walang perfect, Yeah. 'di ba? So, kailangan lang mag-share kayo. So, whatever task that you have, whatever commitment that you made to yourself. So, yun lang, para walang, at saka, wag po nating kalilimutan na meron tayong Diyos na pwede tayong tumakbo, magdasal sa Kanya to guide us in our Yeah, relationship. 'Di ba? centered, Make it a God. foundation of a relationship, yung love nyo. Kailangan natin ang Diyos at the center of your relationship. Yes. Lang po, Miss Marlene. So, yan, mahirap talaga pag nangyari ang infidelity sa isang tao o isang mag-couple, mag-asawa, o mag-boyfriend, o mag-live-in. Kaya, i-choose nyo yung talagang sino yung mamahalin nyo at pakakasalan nyo. Ito warning sa mga singles pa. So, para sa mga may asawa, lalo na sa misis, magpaganda kayo lagi. Sorry, pero talagang bakit tayo nagpapakahirap? Parang sabi nga ng anak ko, si Doc Zoe, why do we have to look pretty when we go out with our boyfriends or with our men, ma? Sabi na, sila hindi, suklay lang. Kung ano lang yung damit nila, okay na sila. Tayo, we have to put the lipstick on. We have to be in the right weight. Hindi tayo nagbabulge-bulge dyan. Parang, everybody expect that you have to be beautiful. Ako baliktad na naman. Pagkasama ko asawa ko, hindi ako nag-aayos. Pag lumalabas ako alone, nag-aayos ako, siya ang naka-notice noon. So, gusto ba niya na hindi ka nag-aayos? Yeah. Yeah? Aha. Pero yung magpaganda ka pa rin, wag yung pag-uwi ni Mr. Amoy bawang kapat sibuyas, nagprito-prito ka pa dyan. Kaya make sure na yung bawang at sibuyas, ang ginagawa ko minsan, ano yung hat? Bandana. Bandana. And then yung damit, papalitan mo naman bago siya dumating, di ba? Pero alam mo, dyan lang yan sa mga tao na may kaya. Paano kung 4 yung anak mo? Meron ka pang kinukuhan, tapos wala kang katulong. Kahit may isa lang katulong, busy sa mga bata, tapos katadtadin mo pa yung mga karne, mag-amoy ka talaga, tapos darating na siya. Pero, wag niyong, sabi lang wag niyong ipapakita na mukha kayong labandera pagdating ni Miss. Yung naka-ice buhok ganyan, amoy bawang, amoy sibuyas, di ba? Tapos, dapat mabango ka pa rin. I mean, I'm sorry, pero ang mga lalaki gusto nilang magandang amoy mo, maganda ka pa rin, nakasuklay ka pa rin. At sexy ka pa rin. May mga iba gusto voluptuous, basta. Anyway, yon at saka communication. Be busy. Lagi kayong busy sa sarili nyo. Dapat lagi kayong may ginagawa, wag lang yung magluluto at maglalaba. Mag-aral-aral naman kayo o mag-business kayo para alam niya. Kasi pag independent kayo, nire-respeto kayo na lalaki. Pag self-reliant kayo, especially money-wise, mas respetado kayo ng mga asawa niyo. Kasi takot sila na kaya mo mabuhay kahit wala sila. Diba? Pero kung super needy, wag maging needy, nagger, clingy sa mga lalaki. Be independent, be self-reliant. Wag mong laging sinasabing I love you. Antayin mong sila magsabi ng I love you. Kasi kung ikaw lagi na babae nagsasabing I love you too, hindi mo naaantay kung talagang love ka niya. Kung bigay ka ng regalo, paano mo alam kung mahal ka niya? Dapat yung lalaki ang nagpupuno sa cup mo. Siya yung magre-regalo. At wag mong magre-regalo ng mahal. Di ba? Kasi kung inunahan mo siya, nagre-regalo lang siya kasi nagregalo ka. Napilitan So lang. everything should come from him first. So anyway, mahirap talaga ang relationship. Pero kailangan ng responsibilidad at yung honesty. Honesty. Pag hindi ka honest, 80% ang makukuha mo. Pag 100% binigay mo sa relationship, 100% din ibibigay mo. Kaya kung nagkunwari ka, 50-50 lang din makukuha mo. Okay, this is Kumusta ka Bagong Pilipinas? And I hope we were able to inspire you with our experiences and our advices and our guidance. At kung gusto nyo po, mag-comments po kayo pag nabasa nyo o napanood nyo sa YouTube at saka sa Facebook po namin. So, let's continue. Until next time, let's bridge all the gaps for our OFW families. Kaya ingat po tayong lahat. This is Marlene Craig, your host, saying bye-bye.
Okay, thank you so much. At natapos natin ang ating 15th episode today. So, please don't forget to subscribe our YouTube channel, Kamusta Ka Bagong Pilipinas, and of course sa ating Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. This is your host, Anna Dozer, and thank you sa ating guest na si Miss Yula Tolentino. Thank you very much for having me again today, and I hope meron po kayong natutunan sa aming mga sharing today. O napulot. Napulot. Kasi po relationship is very important sa ating mga partner in life, sa ating pamilya at sa ating kaibigan at sa mga tao sa paligid natin. Mahalin po natin ating kapwa para po maging maganda ang ating buhay. And thank you to our bagong Pilipinas studio crew. Sina Kuya Mark Maban, sina Jason, Kuya Jomer, Jello, AJ, and Miss Jane, and of course, kay Jomel, syempre, ang dami nila ngayon kasi Kasi lang na-meet si Miss Jane. relationship. But thank you also to our program directors, sina Miss Avila, Alicia Avila, and her assistant, Miss Jill Lian Pascual. This is Bagong Pilipinas. Bye-bye! Bye!